Dito naganap ang makasaysayang pagpili ng unang Pangulo ng Pilipinas. At ang Pangulong yun ay si Emilio Aguinaldo, na ngayon ay matutuklasan natin ang nangyari noong March 22, 1897 sa Kumbensyon sa Tejeros. Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensa, dapat siguro desisyonan muna natin kung sino ang dapat mamuni dito sa Cavite. Magkaiba ang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin natin mga problema. Pwede natin sa kanyang tanongin kung ano ang mas makakabuti para sa katipunan. Nasaan si Emilio? Mawalang galang na. Mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya ang nagpasimula ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng katipunan ng pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Hinahinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at umatake sa mga sundalo. At kaya kayo dito nananalo sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na! Hayaan natin siya matapos. Kailangan natin magtatawag ng isang gobyerno. Ngunit ang katipunang tumatay ang gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat nating sinusunod. Tandaan niyong lahat, hindi tayo abot sa kinalalagyan natin kung hindi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng katipunan. Para maging patas at sa hangalan ng demokratiko, ating bigyang gala ang karapatan ng ating mga kapatid na kung sino ang karapat dapat na maging pinuno ng ating gobyerno. Tayo ay magsagawa ng isang halalan. Madami tayong mga kapatid, nakipaglaban, nakipagmaan, na hindi naman kasapi ng katipunan. Dapat lang bigyang galang kanyang opinyon upang malaman natin kung sino mamumuno sa atin. Nanganganib na ang mga bayan sa Cavite kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan. Walang dahilan para hindi magdaos ang halalan at para marinig ang boses ng nakararami. Isa-isa na silang bumoto. Agad-agad naman nilang minadali ito upang malaman ang magiging resulta ng botohan. At ang nanalo bilang presidente si Emilio Aguinaldo. Handang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakukuha ng pangalawang pinakamataas na boto, dapat lang siya italagang pangalawang Pangulo. Kailangan marinig ang boses na nakararami. Sang-ayon ba kayo na si Andres Bonifacio ang pangalawang Pangulo? Sang-ayon ako. Sang-ayon kami! Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kailangan natin magsagawa ulit ng isa pang halalan. Nagsagawa muli sila ng isa pang halalan. Bilang Direktor Tegera, Emiliano Dios. Bilang Direktor Interior, Andres Bonifacio. Saglit lang, hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ang posisyong ito. Alam naman natin lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin nyo? Magagampanan kaya ito ng isang taong walang pinag-aralan? Si Roda! Kanina mo ba ako iniinsulto? Hinahabol mo ba ako? Halika, magkwento tayo! Huwag Supremo, huwag mong gagawin yan! Huwag! Malinaw ang naging usapan. Nagkasundo tayo, nagagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, ipinapawalang bisa ko ang halalang. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang halaban.